Network Entertainment. Hi girls and boys, kami ang Lady Bosses! mga sisteralets. CR tayo, let's go! So girls, meron tayong guest ngayon. We're very happy kasi sobrang busy niya. Ngayon lang ang rest day niya pero pinagbigyan niya tayo. Yes! So welcome! Resident meteorologist ng ABS-CBN, Ariel Rojas. Hello! Good morning. Good morning. Good day. Ayan. So yan, Ariel, meron na kaming segment, Ask Ko Lang, kasi siya si Kay Ask Ko. So, ask ko lang, ano yung course niyo sa college? Ba't niyo siya kinuha? And nagagamit niyo pa ba siya ngayon? Ang course ng college ay, paras tayo ng course, Jeline, Food Technology sa Yes. UP Diliman. Si Jeline po ay magna cum laude. Oh my gosh, Oo. hindi namin alam. Sabay yun. kami graduate. Siya magna, ako suma. 10 taon sa college. Ayun. So 5 years ang tanda ko sa kanya. Ayun. Totoo Food, ba? Oo. Okay. Di halata. Pero may kwento yan, kasi breadwinner kasi si Ariel. Hindi naman breadwinner. Hindi naman. Parang ano lang. Kasi 5 years yung food tech noon sa Diliman. Tapos, nung final semester ko, na on time, parang di naman tumutubo yung mga pinapatubo kong fungi. Tapos mahal siya. So, tapos yung kapatid, yung youngest brother ko, magka-college na. Tapos tuition fee increase sa UP. So parang mag-call center na lang ako para pwede Working student. tumulong. Yeah. Hindi nag-awol din ako eventually. Okay. Ayun, but yes, I went back to school after graduate nung bunsong lalaki. So 4 years nag-call center. Oh, di ba? Ang ganda ng story niya. Nahiwagaan ako dun sa fungi. Ano binibili? Bakit Ay hindi kasi mahal? ang ano ko dapat nung thesis ko ay pagka-character ito na English. Pagka-characterize ng microbial properties ng red rice wine. Okay. So yung red rice wine kasi, before siya maging red rice, lalagyan mo siya ng fungi. Yun yung practice sa China. Ang tawag sa fungi ay Monascos purpureus. What the heck? Tapos siya, medyo boring, sorry. Kailangan mo ng very, very controlled environment para mapatubo siya. So it's expensive. Tapos yung lab ng prof ko nasa Parañaque. Taga QC ako. So MRT biyahe pa may lang. ganun pala. Okay. Medyo Anong use nung fungi na yun? ginagawa niyang red yung red rice. What's that? Oo. And then, siya, maraming health benefits. So, practice siya sa China. Okay. So, parang dito, interesting makita ko yung microbial properties niya, kung ano yung mabibigay na benefits. Pero may probiotic din kasi fungi. Is it different from the bacteria? Yes, they are different. Pero kasi yung probiotics kasi ay part ng natural flora ng tiyan. Okay. Ito ay outside ng External, tiyan. oo. Oo. Yun. Fungi sa paa ba yun? Fungi sa mga yung nakikita sa sa mga puno, Okay. sa halaman. Sort of, pero hindi siya mushroom ang itsura. Oo. Yes Yun. na lang, Ariel. Yes. Baka mali eh. Bakit correct ka? Oo. Mali si Ariel. Oo nga, TV personality pa naman. Pero yun nga, Ariel. So, galing kang food tech. Paano ka naman napunta sa weather forecasting ngayon? Ayun, so dahil nga 10 years ako nag-college, pag kinumbine lahat ng taon, 26 na ako graduate. So, nung bata ka, 26 na ako nung sumakit tayong graduate. Nung time na yon parang matanda na ako para pumasok sa food industry, feeling ko. Ay, ganun. Bakit may ba doon? May age requirement ba? Wala naman. Usually Hindi naman siya fresh flight attendant. May age limit, di ba? Akala ko nagbabago yung Hindi naman siya beer house. Oo. Pero parang matanda na yung 26. Parang tsaka gusto ko naman ako mag-decide ng ano yung next kong gagawin. So adult decision siya. Nung 2013 may brain drain ng mga forecasters from Pag-asa papunta ng Middle East kasi mas malaki yung sweldo doon, up to 10 times ata ang sweldo.
Tapos parang, binabagyo kami sa Bicol. Taga Bicol kasi ako. So I was born and I grew up there. Parang baka kaya ko yan. Tapos check ko yung mga requirements ng master sa meteorology. Physics tsaka calculus. Marami kami sa food tech. Naalala mo pa ba? Wala na. Ako din kasi nag-consider ako ng 4 years, so medyo rusty na yung aking maths and physics. Pero nag-apply ako ng scholarship sa Pag-asa. Kasi ang turo din sa UP, 'di ba? Paglingkuran ang sambayanan. So parang saan ka ba pwedeng pumunta kung saan ka kailangan? So baka marami nang masyadong food tech sa food industry, tapos baka kailangan ng tao sa Pag-asa kasi umaalis nga yung mga tao. So nag-apply ako ng master saka ng scholarship, and graduation namin is April 2013. By June, enrolled na ako sa masters with a scholarship. Ayun. Tapos, 10 years ako sa food tech. 4 years naman, yung 2 years dapat na masters lang. So, may history ng pag-delay. Oo. May kwento pala. Hindi lang delinkwente. Oo, meron namang may rason. Tsaka wala rin kasi talagang bachelor's degree ang meteorology, diba? Noon wala. Pero ngayon, 2019 ata meron ng BS Meteorology. So may 5 ata na state universities nag-o-offer. Wala sa Metro Manila. So meron sa Northern Luzon, sa MMS, Mariano Marcos State University sa Ilocos Norte, Central Luzon State University, Bicol University, Visayas State University, tsaka Iloilo Science and Technology University. Ayun. So, Perfect yung quiz niya. Enumeration. Perfect. walang modified true or false. Ang galing. Pero paano ka napunta sa Like, syempre, may din yan. Anong tawag doon? Yung Career ladder. Hindi, yung contest. Anong contest? Hindi, yung mga magagaling. Paano ka napunta sa TV? Yun? Sa ABS. So, dahil nga, scholar ako ng Pag-asa, parang pares kaming contractually obligated for them to hire me and for me to work for them. Okay. So, I was with Pag-asa for 4 years as a weather forecaster. Ayun. Tapos, nakita nila ako sa joke lang. Nakita ako ng mga taga-ABS sa TV. Na-discover. Joke lang. May kwento ulit. Sorry, ang daming kwento. Dapat mag-PhD ako sa Korea dapat. June 2021, para I made my decision. May friend ako na naghahanap ng pwedeng pumalit sa kanya na estudyante sa South Korea. Okay. For PhD. Tapos, interesado. And then, I messaged my friend. Tapos, nag-correspond kami nung supervisor nung lab. Tapos, parang willing silang magbigay ng parang scholarship. Tapos, sabi ng friend ko, paalisin mo muna ako sa lab para di tayo magsabay. Tapos, so I gave myself 1 year. So, dapat June 2022 for South Korea. And then, nagpaalam ako sa mga boss sa Pag-asa. Kasi, para lang may courtesy. Sabi nila, sige, bigyan ka namin ng isa pang scholarship para bumalik ka sa Pag-asa. Kasi usually yung mga nag-aaral abroad, naka-study leave with pay sila. Para they will be obligated to go back. Correct. Ayun. Okay na yung usapan namin nung magiging supervisor ko dapat. And then, parang mga August 2021, meron akong epiphany. Meron akong vision, ayun. Ang nakita ko sa vision, meron akong hawak na microphone. Parang ganito lang. Tapos nasarap ako ng camera. Ayun. So parang ang naisip ko, dalawa lang, either magiging akong spokesperson ng Pag-asa or ako yung babalit kay Mang Tani. Na broadcast meteorologist. Kasi isa naman talaga siyang meteorologist. I gave myself parang 3 to 5 years to accomplish either of the two. Yun yung interpretation ko. Capricorn kasi kaya may mga timelines na involved. At may mga planning. Tapos, August 2021 yon. So, I messaged my friend. Sabi ko, mukhang di na ako tutuloy. So, nag-email ako dun sa supervisor. Sabi ko, it was with a heavy heart. Ganun, no? Siguro yung sinulat mo talaga. Parang LinkedIn, no? Resignation din. Oo. Tapos, sabi ko, baka yung heart ko wala sa research. Baka sa pag-communicate. Tapos, parang sabi niya, thank you lang, na-disappoint siya, pero sabi niya, thank you for saying this early. At least, di ba, hindi pa nagawa yung arrangements. And then, parang around, after 1 month, September, may mga rumors ng, si Kuya Kim na nag-weather anchor sa TV Patrol.
naalis na ng TV Patrol or ng ABS-CBN. So parang, is this a sign? Sabi ko, 3 to 5 years, God, bakit 1 month? Ang bilis. Bilis, oo. So, yun. And then nung umalis siya, siguro mga last day niya is Friday. The following day, Saturday, I received a call from the producer ng TV Patrol. Ikaw na. Inviting, no, hindi pa naman. An invitation pa Ariel, lang. ikaw na. Ikaw na. No, Tito Boy. Hilaw pa. And then, so, parang sabi niya, nag-invite lang, would you be interested in auditioning? So, ito audition ako. Ayun. Sa audition, anong sample ng audition? 5 pinagawa sa aking audition. So, merong scripted, merong hindi scripted, tapos merong English kasi may ANC, di ba? Tapos merong pang bagyo at merong pang summer. Oo. So, lahat yon in one audition. And then you have to make your own script. Meron silang prepared na script, tapos meron din akong sinulat. Okay. Ayun, tapos may graphics. So, ang audition ko, doon na mismo kung saan ako nag-weather report. So, green screen siya. Tapos, meron kang May monitor. Monitor sa harap. Doon yung sa taas, teleprompter. Sa baba, nun may kung ano nakita sa TV. Okay. So, yung mapa. Kasi green lang talaga eh. And then sa side, meron ulit teleprompter tsaka monitor. So, pwede kang tumingin dito, pwede kang tumingin dito. Pero syempre, kung di ka naman sanay, kasi sa Pag-asa wala kaming script eh. Tingin ka lang sa presentation, dun yung flow mo. Oo. Pero dito may script. Kasi syempre, di ba, kailangan concise, tapos yung gusto mong message sa tao, ma-deliver mo para maintindihan nila. Kasi ang problema pag walang script naman, you could mag-branch out ka ng sasabihin or mag-uutal-utal. Medyo hindi na ng tao ng malinaw. So yun, medyo mahirap yun kasi yung hand and eye coordination. Yeah. Tuturo ka, 'di ba? Dito kay Jeline may bagyo. dito kay Kay may sama ng loob. Hindi ko alam Sorry. Ayun. So, yun. Ang nila is mabilis ako magsalita kasi in real life. Like, obvious naman. Oo nga parang hinahabol. Oo nga Marami akong gustong sabihin. Talagang mabilis ka rin magsalita. Mas mabilis siya magsalita. Oo, maraming gustong sabihin. Pero, yun nga, natututunan naman kung paano magsalita ng mas mabagal para yung mensahe ay mas malinaw at mas maintindihan ng iyong manonood. Nag-train ka ba for that? Actually, voice lesson. Oo, kasi similar lang naman yung concept ng pagkanta at ng di ba? Breathing control. Bakit hindi me? Hindi ako pinakanta dun sa voice lesson naman, in fairness. Pinagbasa lang ako ng pinagbasa and then mga facial exercises, pagmasahe ng para hindi naglalak. Kasi usually, di ba, pag ko pa rin siya, nangyari pa rin sa akin, bumibilis ako magsalita. So, kailangan mag-relax. Para malinaw ang paglalahad ng weather report. Kailangan din natin yun. Oo. Kasi kailangan ng right pauses and timing for the punchline for us, stand-up comedians. Pero feeling ko naman kasi, dahil nasa podcast kayo, mas maganda yung conversational flow. Di ba may mga friends naman talaga na nagsasalita ng mabilis, like me. Tapos mabilis lang din yung punchline. Tapos parang, tapos na. Ano na yung punchline? Lumipad. Pero Ariel, kaya ka talaga namin na-invite ngayon kasi we're all moms. And Sabi niya, ano naman? Hindi, what? It is so. Naka-OB. Congrats. So, parang concerned kami kasi di ba may climate change. So, ano na mangyayari sa mundo paglaki ng mga anak namin? Ganun. Alam mo, actually, sakto. Kasi kahapon, nanood ako ng play sa UP. Twin bill siya. Ang title ay Mga Anak ng Unos. So, first time ko makapanood ng play na directly tinatakal yung climate change. At siya, marami. Para siya, 2.5 hours na trauma dumping nang pwedeng mangyari. Hindi siya necessarily trauma. Reality naman talaga siya, 'di ba? Parang it's already upon us. We're already experiencing climate change. So I think kasi yung halimbawa Rock of Ages, on the side lang yung pagtakal ng climate. 'Di ba? Nagulat ba kayo? May climate change na element sa Rock of Ages. Pero yung kaya bumabaha doon sa kanilang village. Ito naman as in head on. The entire place all about the two plays were about climate change. So, baka curious kayo anong climate change? Sige. Oo. Definition. So, unang-una, natural na nagbabago yung klima.
may variation sa ating klima. Pero yung nangyayari ngayon, sinasabi ng mga scientists na climate change, parang human-induced. Pinapabilis ng mga byproducts ng mga activities ng tao yung pagbago ng klima. So kasama dyan yung mga terms like greenhouse gas emissions. So may mga uri ng mga gases na kayang mag-absorb ng heat. So yung init na yon na kanilang ina-absorb, nare-retain sa atmosphere natin. Yun yung nagpapainit sa mundo. Okay. So yung pagbabago ng klima mas mabilis compared sa natural variation. Ito yung ng global climate. warming. Ito yung global warming, ito yung climate change, at sa ngayon actually ang term na ginagamit nila ay climate crisis. Kasi nga may crisis na. Ano ba yung manifestations nito? Last year siguro yung magandang example, 6 na bagyo magkakasunod. Oo nga. Tumama sa Northern Luzon. So, hindi naman bago yung magkakasunod na bagyo, no? Pero yung 6, parang COA. Tapos isang lugar lang yung tinamaan. So talagang parang Galit lang si Lord. Sorry. Oo, sinuntok, sinipa, binatukan. Parang yung mga ganong ginagawa sa bida sa isang teleserye. Parang ganon yung ginawa sa Northern Luzon. So parang hindi ka makaahon ng maayos. Kasi nga, di ba, lugmok na lugmok ka na. Yeah. Meron ka pang may sound effects. Ayun. Bukod sa mga bagyo, yung ulan natin, mas grabe yung mga pag-ulan. If you noticed, as in OA ang mga pag-ulan. Ang bilis ng pagbaha. Oo. Apart from that, init din. Ayun, tag-init ngayon, di ba? Grabe yung init. Kaya may mga kabi-kabilang class suspensions kasi nga, yun. So, lahat ito na-experience natin before. Pero yung intensity at yung frequency Niya. yun yung Bago. mas bago, mas lumadalas, mas tumitindi, at mas nararamdaman natin yung epekto ng climate change. So, isa siyang importanteng usapin na kailangan pag-usapan kasi lahat tayo affected. Especially kayo bilang moms. How does it manifest in other countries, for example? Sa atin kasi alam natin baha, tsaka yung sobrang init. For cold climates. Ayun, mas dumadalas din yung kanilang mga cold snaps. Ay, What parang is that? bend and snap. Pero mas malamig. Ganon, ayun. Yung mga winter storms nila, mas malalakas. Ayun. Apart from that, kasi pag mga months ng July, August, summer sa mga temperate country, ito yung mga mas matataas sa atin, like Japan, Korea, US, Europe. Okay. Grabe ang heat waves sa kanila. Okay. As in malala. Maraming namamatay. Kasi yung mga lugar na ito, like sa Pilipinas, diba, ang temperature natin umabot ng 32 degrees Celsius. Sa kanila, ang 31 degrees ay napakainit na. Kasi hindi humid. Kasi hindi yun yung normal nilang temperatura. So, sa atin, normal yun. Ang hindi sa atin normal, mga 42 degrees. Ay, oo. Yung mga Saudi Arabia. Saudi. Oo. Sa kanila naman, 31 mainit na. So, yun. Isa pang case sa Spain last year, I think in 24 hours, grabe yung baha sa isang region sa Spain. Oo, parang nakita ko nga. Kasi sobrang daming baha. Ayun. So, mga ganon, yung sobrang extreme na na weather events, akala nyo sa Pilipinas nangyayari lang. Sa atin normal yung mga thunderstorms na malalakas, yung mga ganon, 2 hours may baha. Sa kanila bihira yon. So, pag Ay, nakita hindi sila sila ng ganon, sanay. pag nakita sila ng ganon, parang Parang end of the world na sa kanila. Oo, kasi hindi sila, alam mo, sa Dubai, last year din, bumaha kasi wala silang drainage na kayang mag-accommodate ng ganong kalalang ulan. Kasi konti lang ang ulan sa Dubai. Hindi nila expect. Oo. So, mga ganon ang manifestation. Similar, but sa kanila kasi ay hindi yun talaga nangyayari madalas. Oo. So, ang tanong ko, magkakaroon ba tayo ng snow soon? Hindi, totoo. Snow sa Pilipinas, Oo. siguro mga millions of years pa. Pag nalipat na tayo sa mas mataas na latitude. Ang Pilipinas kasi ay nasa malapit sa equator. Kaya 'di ba, parang araw-araw, parang katabi mo lang yung araw. Parang kami ni Jeline, ganyan. Parang ganoon. Tapos dahil malapit tayo sa equator, parang all year round, pantay yung init na natanggap natin. So, mainit all year round. The only time na may snow sa mga lugar, mga bansa, malapit sa equator, kapag meron silang matataas na bundok, like Kilimanjaro, ayun, may snow yon. Or sa may Papua New Guinea. Japan, di ba meron? Ay, hindi. Malayo na yun ba yun? Sorry, Malayo sa equator yung Japan. Oo. Pero may parts ng Andes na nasa equator. Kaya lang sila may snow dahil mataas sila. Sa Pilipinas, ang highest peak lang ay less than 3 kilometers, Mount Apo. So, wala pang snow. Baka mga 5 kilometers yung kailangan. Hirap mag-small talk sa matatarino. Sorry. Napagkakalaan.
Ariel. Parang ayaw na magkwento. Ang bait ka ni Ariel, buti ganun lang yung reaction niya. Pero yung hailstorm, saan naman siya galing? Ayun. So kasama siya sa Pilipinas, may snow sa atin, hindi lang bumabagsak. Kasi nalulusaw sila kasi nga mainit sa atin. So sa mga clouds, may mga snow 'yan. Yung yung malalaking clouds, ang tawag ay thunder cloud or mga thunderstorm cloud, cumulonimbus. Ito yung maitim na mataas na may kasamang kidlat. Okay. Ayan. So, sila ay vertically mataas. Umaabot yan ng mga 10 kilometers. Oo. Kasi makapal siya, oo. Ito yung BBC ng mga clouds. Kaya pala pag Jeline, I was too stunned to speak. You left me speechless. Ganyan na ba yan nung college? Ganyan na siya nung college? Actually, konti lang yung interactions namin. Parang towards lang na graduation, no? Oo. So hindi nagulat ako kasi parang ang alam ko lang yung mga kasama niya nung graduation namin, nakataas yung mga paa. Graduation to nakasandal sila or naka-shoes. Nakataas ng ganun yung paa sa upuan sa film center. Uy! Ano pangalan niya? Sino yung nag-thesis Yun yung mga kumukopya sa Sino kanya. nag-thesis ng aluminum ba yun? Sa innards ng baboy. Yun, kakaalam. Hindi ba alala yung pangalan, pero yung thesis naaalala. So, balik tayo. Anyways, going back, sorry. Ano yung tanong mo? Sorry. Hindi. So, Yung hailstorm. Oh, sorry. So, sa thunderstorm, mainit yung panahon. Mainit. So, yung lupa nainitan. Yung hangin sa itaas niya, mainitan din. So, contrary to popular belief, ang nainitan ng araw, hindi yung hangin. Yung lupa. So, yung lupa, naabsorb niya yung heat. Yung sumisingaw. Yes. Tapos yung air above it, mainit din. Mainitan na din. So, pag may dala siyang moisture, kasi 'di ba ang sabi sa science, no, elementary, warm air rises. So, mag-rise siya, kasama niya yung moisture. Okay. Yung moisture, pag umabot sa taas ng kalangitan, medyo malamig na doon, magko-condense na siya. So, parang kang naglabas ng bote ng tubig mula sa ref, iniwan mo sa lamesa, di ba nagtutubig? Parang ganun yung nangyayari kapag nag-condense yung moisture dala ng mainit na hangin sa taas ng langit. So, lalaki na lalaki yung ulap. Tapos, pag tuloy-tuloy yung pag-feed ng maraming moisture, lalaki siya ng lalaki, may vertical growth, magiging siyang BBC ng ulap, yung cumulonimbus. Tapos, sa loob nun, may mga hangin doon, umiikot-ikot siya kasi may umakit kang hangin. Siyempre yung umakit na hangin, pag lumamig, bababa naman yon. So, nagkakaroon ng pag-ikot sa loob ng ulap. So, kuminsan, nadadala yung water droplets sa taas, nagiging siyang ice. Oo, nagiging siyang ice. Dahil mahangin, ikot-ikot siya doon, sabi nga ni Sarah G. Ikot-ikot lang. So, pag-iikot-ikot nila, hindi lang sila mahihilo, sila rin ay magbabanggaan. So, pag nagbanggaan ng yelo, magkakapitan sila kasi medyo wet din magkakapitan yung mga yelo. Marirepeat yung process hanggang sa lumaki ng lumaki, nagkakaroon ka ng hail, hanggang sa di na siya kayang isupport tong hangin na pataas, babagsak na yung hail, yes. Kaya lang, medyo maliit yung hail sa atin, parang mga holen lang. Kasi, mainit nga sa Pilipinas. So, habang pabagsak siya, natutunaw. Kaya pala pag dumadaan yung eroplano doon, hindi pwede. Kasi talagang solid din yung doon. Parang ice. Turbulence. Yung turbulence. Pero yung turbulence, yun yung dahilan kung bakit may turbulence. Kasi nga, pag dumaan yung aeroplano sa cumulonimbus cloud, sa BBC clouds. Kaya maalog. Pero yung hail, I think nakikita rin nila, may radar din ata ang aeroplano, kung aling clouds ang pwedeng daanan or hindi. So, ang hail pala, yun ang, anong tawag nito? Lubak. Aeroplano sa himpapawid. So, kailangan sementohin yun. Magandang araw para sa mga mas nakaka-lurky na storya, Mas masayang kwentuhan. mas nakakautot sa kaligayahan na chismisan. Mga kaabang-abang na storya. Aba, tutok na lagi sa Tambalan Podcast. Pag ka ba, inaalaw ka to be bubbly sa
may constraints TV Patrol kasi syempre primetime newscast siya. Una-una mahal ang airtime. Oo. The only time na may leniency siguro pag may bagyo. And then pag gusto nila ng Q&A. Kasi syempre kailangan mo magpaliwanag. So, yon. Sumali ako sa ABS kasi wala ng franchise eh. So, wala ng morning show. Tapos may pandemic pa. So, parang limited ako sa TV Patrol and then sa ANC pag nag-guest ako or pag kailangan ng weather report. Sa teleradyo, nung may DCMM pa at nung ngayon teleradyo serbisyo, pag may mga medyo lumalabas naman yung personality. Oo, ang ganda kasi mas na-absorb ko eh. Ang galing ng pagkaka-explain mo eh. Ay, thank you. Oo. Pero Elementary kasi kuminsan kasi talaga kuminsan ang hirap isiksik lahat ng scientific facts doon sa sa 2-minute, 3-minute na weather report. So, kuminsan, meron kang mga kailangang compromises. Ang goal mo ay mapaintindi sa tao, no? Kuminsan, kailangan i-sacrifice yung scientific aspect or yung madugong pagpapaliwanag. It should be layman terms. Oo. Kuminsan walang mga layman terms kasi karamihan English terms talaga, no? So, instead of laymanizing or trying to make it Tagalog, yung ipapaliwanag mo kung ano siya exactly. Okay. Na very concise. So, May visuals naman. Tapos paulit-ulit. Kasi syempre, yung repetition yung magpapaano sa tao na, ganun siya. Ayun. Ayun po. Ayun pa. Thank you. So, di ba, climate change nga. Ano yung pwede namin gawin? Para paglaki naman ng mga anak namin, hindi siya ganun kalala. Oo. Ito na po ang oras para mag-overthink tayong lahat. Tama ba to? Green ba tong ginagawa ko? I love it. Actually, maraming green initiatives nga. I mean, nasa internet naman tayo lahat, diba? So, marami tayong nakikita. So, ang tanong sa akin ni Jelina ay, talaga bang kailangan paper straw? Actually, may mga studies ako nabasa dahil nga pinag-research ako ni Jeline. May assignment siya, joke. Hindi, joke lang. Actually daw, parang sa lahat ng plastic waste sa ocean, 1% lang yung plastic straw. Oo. Pero 'di ba, kung nakita mo yung straw pumapasok sa ilong nung turtle, parang yun na, konsensya mo na lang, Jeline, kung gusto mong may straw, plastic straw or paper straw sa ilong ng So, pati paper straw naman papasok din sa ilong niya yun eh. Pero lalambot. Oo. But also, meron siyang juxtaposition. Pag-compare, kasi like halimbawa kahapon, part ng binigay na ideya nung play, yung Crazes in Climate. Ang sabi, yun nga, pag pipili ka ng plastic and paper, parang pinipili mo lang din kung saan pupunta yung waste. Or kung aling part ng ating earth resources ang inaano mo. Pag plastic, lahat yan pa downstream. 'Di ba? Dagat, ilog, pababa lahat eh. Basta eventually dagat ang ang kahihinatnan. Pag naman, pag mga paper, syempre may mga puno ang kailangan. So yung upstream naman, so yun, siya parang saan tayo lulugar? Huwag na tayo mag-straw. Di, isang araw nga, di ba may mga edible straw? Akala ko edible, kinain ko yung pala plastic na manipis. Kasi may ibang gawa sa pasta eh. You can eat it up. Speaking of plastic, meron na rin ngayong microplastics. Yes. 'Di ba? Merong studies sa Mindanao, yung mga bangus at tilapia, may microplastics. So we ingest it also. Yes, meron ding studies na yung ulan ay meron ng microplastics. Kasi these are really, really small particles. Kasi pag-absorb nila from the water. Umiikot na lang siya along with the water cycle. So, for sure, meron tayong microplastics sa ating katawan. Meron nga daw parang at any certain point, you can gather the plastic in our body, tapos as big as a credit card daw. Pag nakita ba tayo ng pag ininitan ba natin, biglang may clot kasi nandun yung microplastic. Parang ganun may pwedeng mangyari. Kaya pala lahat ng tao plastic na. Plastikan. Plastikan portion. Lahat tayo po ay lulutang pag bumaha. So maraming considerations. It's really a very tight balancing act na kailangan gawin. Lahat ng ginagawa natin, siguro nga, sabi nga ni Newton, 'di ba? Lahat ng may action, lahat natin may corresponding reaction. So, yun. So, ano ang gawin natin? Parang ang doomsday nung Masayang sagot. Oo, ang dami mong
information, alam mo lahat to, di ba? Hindi ka ba na-depress, kagaya ni Jeline, na nag-overthink? Di ba, syempre, alam mo kung ano mangyayari sa future. Ang pinaka-concern ko though, hindi ko naman alam mangyayari sa future. Oo. Hindi ko naman alam. Oo. In fairness, parang mas nakakatakot pag alam mo yung mangyayari sa future. Pero parang focused ka lang sa role mo. Yeah. And knowing na as an individual, you can only do so much. But I'm trying to do my part. Oo, like halimbawa ano ba yung mga pwede natin gawin? Sige, Do electric cars help? Ano yun? EV. EV. Pero ang kasi is, ano ba yung source ng energy na pagsasaksakan mo? Kasi renewable ba yun or yung fossil fuel pa din? Ayun, si mga ganon. So, maganda yung ganong mga initiatives, no? Pero, hindi lang siya beyond doon sa, halimbawa, EV na yung sasakyan ko, so green na ako. Ano ba yung energy source mo? And then, ano pa? Active mobility, paglalakad at pagbibisikleta. Okay. Pero sa Metro Manila kasi, saan ba ang infrastructure na conducive sa active mobility? Or, let's say, huwag tayong bumili lang sasakyan. Kung marami ka ng sasakyan, mag-mass transport ka. Sa ngayon, di ba, parang ongoing pa yung paggawa ng ating mga trains. Or even sa ibang bahagi ng Pilipinas, wala ring plano maglagay ng train para mabawasan at least yung pagbili ng sasakyan. Kasi halimbawa, in some countries like Singapore and Japan, sobrang heavily taxed ang sasakyan. Sa Germany, alam ko ay pag yung pollution level na hit yung ganitong level, yung threshold, may moratorium sa pagbebenta ng sasakyan. Oo. So, may mga ganong ginagawa. Pero, the reason they can do that is because meron silang infrastructure na can accommodate yung ng tao, yung transportation and all that. Ano pa ba ang greens? Yung mga paggamit ng LED sa ilaw, ayun. Kasi ano siya, LED cost efficient, mas energy saving. Mas okay ang LED. Okay. At kaya ding tumagal ng mas matagal Okay. yung LED bulbs or lamps. Ano ba? Ano Water po? consumption. Is there a way to... Water consumption, yung pag-reuse, showering together. Hindi, at saka yung halimbawa, yung mga, kaya may baby ka pa. Dadami yung baby sa showering together. Diba? I mean, lumaki ako ng lampin ang ginagamit namin. So, mas siya, sustainable, no? Pero kasi, di ba, yun nga, ang buhay natin ay very fast-paced. So, ang dami mo rin kailangan lampin for that. So, yung water consumption naman. oo, exactly. So, ang dami mong kailangan i-balance. So, ano gagawin natin? Totoo ba na malaki daw ang carbon footprint ng AI? Mag-generate ka ng AI? Ayun, thank you for raising that. Oo. Actually, yung energy na ginagamit, mag-Google search ka. Pag nag-AI ka, 10 times ang energy spent. Kasi parang mas specific, parang ang daming, yung Google kasi, parang specific yung answer niya sa sagot mo. Yung AI kasi marami kang pwedeng instructions may mga prompts ka, diba? Kasi mag-generate siya. Oo, gawan mo ako ng ganitong speech or something, mga ganyan. So, it takes time. Syempre, para magawa to, kailangan mo ng very high computing power. So, yung mga servers mo, kailangan marami kang computers. Tapos, paano ba yung pag-maintain, yung pag-power sa kanila, pagpapalamig sa kanila? Ano ba ang energy sources? So, yun yung mga concern. So, siguro, kung kayang gawing renewable yung energy source para sa pag-maintain ng ating mga AI machines, siguro okay lang. Kasi, to be fair naman, ang technology, di ba, ay meron naman talagang pros and cons, no? So, if we use it for the better, ang dami niyang pwedeng gawin. Kasi, ang dami niyang pwedeng i-automate using AI. Matagal nang ginagamit sa weather forecasting ang AI. Hindi pa AI yung term sa kanya noon, pero ginagamit siya. Ayun. So malaking tulong siya hindi lang sa weather forecasting pero sa iba't ibang bahagi pa ng ating society. Outside nung prompt na make a script about ganito, ganyan. Generate an image of this and that. No. Meron akong question, 'di ba? Lumindol sa Myanmar last time tsaka Thailand. Meron ba tayong pang-detect?
Ang kasi ang earthquakes, Earthquake. labas na po ito sa aking expertise. A disclaimer lang. Pero based sa mga sa very frequent naman na conversations with volcanologists and seismologists mula sa FIVOLCS. Random events kasi ang mga ang earthquakes. Parang unlike bagyo or ulan na pwede mong i-forecast. Kasi Makikita mo kasi ang kasi vibrations lang to, 'di ba? Hindi mo alam kung tectonic plates. exactly. Nabubungguan. Nag-research ka. Nagsislide na gano'n. Ila sa natandaan ko nung science namin. Ayun. So, hindi siya na-forecast talaga. Pero sa Japan, ang kaya nilang gawin ay, halimbawa, may lindol sa isang lugar. Kaya nilang magpadala, automated to, so may AI na involved. Kayang mag-text blast in a locality na, or in 3 seconds, or mayroon silang 5 second or 10 second heads up na may posibleng malakas na lindol. Base sa kung gumigumalaw na somewhere. So yung mga lugar na pwede niyang puntahan, kung saan magdi-disperse yung vibrations, may email tuloy. Ang tagal ng email, magpupukas ka ng email. Just to inform you. Text blast, oo. It is with heavy heart that we inform you that there's a strong earthquake in 3, 2, 1. Wala ka rin magagawa. Oo. Tapos sa Japan din yung mga sa TV, as in during the may show halimbawa, may nalabas na na alert na tapos may pa yun yung anong tunog doon? Sirena yung sorry, baka mali yung ko. Basta may ganong alert apart from the text. So they can prepare. Pwede na silang mag-duck, cover and hold sa ilalim ng. Kasya ba tayo dito? Ayun. So mga ganon. Sa Pilipinas medyo nasa infancy stage pa rin kasi 'di ba yung mga wind signal tsaka yung heavy rainfall warning sinesend 3 hours after the fact. So baka kailangan pang kailangan pa siyang asain pa. Tapos kasi ang nakita ko ngayon sa social media, ginagamit ng mga kandidato yung emergency alert para mangampanya. Ganon. May nakita ako sa social media, di ko na sabihin ko saang probinsya, pero parang nakakainis. Oo. But pag Kasi nakakataranta pa naman yung sa phone pag hindi mo in-off, di ba? Oo. Iboto. Sige. Pero yun yung nakakainis na part kasi for emergency dapat siya, di ba? So, misuse ng Oo, totoo. Ayun, abuso. Anyways. Source ng anxiety. So Ariel, sabi mo sa TV Patrol, nag-start na ang tag-init. Mm. Ano ang maasahan natin ngayong summer season? Ayun. So, gusto ko lang i-correct though, no? I mean, lahat naman tayo ay guilty sa paggamit ng term na summer. So, sa Pilipinas, walang summer. Di tayo 4 seasons na country. Dalawa lang tayo. Uulan tsaka aaraw. And most of the times, nangyari siya in one day. Maaraw sa umaga at tanghali, tapos sa hapon may ulan. Dahil may thunderstorm kasi nga mainit. So hindi siya, umaaraw, bakit umulan? Maaraw kaya umulan. Okay, gets. Kasi 'di ba, hindi naman kukulo ang tubig sa katakore kung hindi mo inon yung kalan. Oo, tama. Diba? Ang ganda naman. Ang ganda naman. I'm so proud of Galing mo myself. doon, So yun. So, lang, tag-init tsaka tag-ulan. So, yung tag-init natin, hindi naman ibig sabihin walang ulan. Mas dominant lang yung tuyo tsaka yung mainit na panahon. So, may mga ulan pa rin, may mga thunderstorms. Tapos, pag tag-ulan din naman, hindi naman buong June hanggang September umuulan. Sumisilip din ang araw. Pero nag-iiba na yung months natin. Katulad nung nakaraan bare months na mainit pa din. Hindi katulad na pag sinabing September, medyo amihan so, na. mga November, nag-aamihan na. Pero usually, November, hindi pa umaabot sa Metro Manila yung lamig. Mga papasko at pa-New Year yung umaabot. Itong nakaraang amihan season ay weirdly, mukha nga siyang hindi talaga siyang malamig. Diba? So, pero nangyayari din kasi yun. May mga parang tinatawag na annual variations. Parang effort mo lang. Di naman yung araw mo, araw-araw effort ay same, di ba? 100%. Kuminsan yung effort na mo. rin yun? Part na rin yun ng climate change? Siya yung natural variation ng climate. Okay. Pwede siyang natural variation in a month, in a season, or in a year. Pero natural yun. Pero yun, kailangan pang i-check kasi na-check lang siya or naaaral siya after the fact na halimbawa yung 6 na bagyo last year, ito ba ay ma-attribute sa climate change? So maaaral lang siya after the fact. Hindi yung during. Kasi yung nga, may natural na variation. But going back to Jeline's question, yung sa tag-init, no? So walang summer sa Pilipinas. Yung ating March, April, May, dahil nga dito yung tuyo at mas konti ang ulan,
ito yung tinatawag natin na tag-init. But yun nga, warm and dry season. But dahil sa ibang bansa, summer ang term nila, na-adapt na natin. So colloquially, parang gets naman ng tao pag sinabing summer, tag-init yun. Pero actually sa ibang bansa pag summer ay dun yung maulan din. Kasi nga may thunderstorms. Dun lumalabas yung mga kanilang thunderstorm advisories. Sa Japan, Korea, sa US, maraming thunderstorms na nangyayari. Pero sobrang init. This tag-init, 2025, we will not be expecting the same init as last year. Kasi last year may strong El Nino eh. Okay. Parang last year, April 27, na-break yung hottest temperature record sa Metro Manila. 38 degrees. So, may bagong record last year. So, hindi naman ina-expect na magiging kasing init. So, hindi masyadong mainit, pero mainit pa rin. Very good. But mainit ba? So, oo. Pero may ano, di ba? Ano yung sinasabi na parang 45 degrees? Yung heat index. Oo, yes. Feels like yung pakiwaring init. Okay. So, yung init na nararamdaman natin, hindi lang siya kung ano yung na-measure sa thermometer. So, ang heat index, tinatry niyang i-estimate yung pakiramdam ng katawan Paano kung base may sa menopause init. Hot flashes. May hot flashes. Parang iba-iba yun. Ang nakwento sa akin ng kakilala ko may hot flashes is para siyang mula sa ulo daw, parang bumabalot sa katawan, may mainit. Or may parang, basta yun. Baka Holy Spirit. Baka masamang espiritu, mainit eh. Anyways, ayun. So yung heat index, may kasamang factor ng humidity. Kasi yung katawan natin, nagpapalamig siya by perspiring. So, parang ka naglagay ng alcohol, di ba? Pag nag-evaporate, lumalamig. So, yung pawis natin pag nag-evaporate, pag nakaka-evaporate siya, dahil walang moisture yung hangin, mabilis, parang malamig. Kaya pag amihan, malamig kasi tuyo din yung hangin. So, mabilis mag-evaporate. Apart from gumagalaw yung hangin. So, kapag maraming moisture sa palibot, malagkit ang pakiramdam. Parang kang nag-shower, nakasara yung pinto. Yung kakaligo mo lang, tapos nag-toothbrush ka, pawis na ako. So, ganun yung parang ng heat index. Pero merong dalawang uri kasi ng init. Yung hot and, yung dry and yung wet na na init. Yung wet na init, yung pag nasa shower ka, 'di ba? Yung talagang kulob. Tapos pag nagbukas ng pinto parang ganon. Yung dry heat naman ay yung kapag halimbawa May, tapos nasa jeep ka, kung nag-jeep pa kayo. Tapos yung hangin na gumamana sa iyo, tuyo, tapos nakaka-migraine, nakakahapo. So yon. So walang magagawa ang Jisoo Life doon. nakakatulong naman ang Jisoo Life. Oo, as an apologist. Si Jowa may Jisoo Life. So, ayun. Nakakatulong siya. Oo. So, yun yung difference nung yung temperature lang tsaka nung heat index. So kapag may mga 45 degrees, 50 degrees heat index yon at hindi naman siya buong araw na 50 degrees. Mga may moments. Kung kailan lang nagtagpo yung mataas na humidity at yung mataas na temperatura. So hindi siya tipong 3 p.m. lang yung 50 degrees na heat index. Hindi naman siya tipong 10 a.m. hanggang 4 p.m. So yung parang pinapakita lang yung highest na na-compute na heat index so, for the day. Oo, maghapon. yun. Ayun. So, ngayong tag-init, parang ang daming sa tag-init. Ang forecast this April, parang mga nasa 39 siguro yung temperature sa Ilocos, Cagayan Valley at Central Luzon. Tapos sa Metro Manila naman tsaka sa mga kapatagan ng Mindanao, mga 38 degrees. Ano lang to temperature. Tapos sa May, nasa close to 39 pa rin yung Ilocos, Cagayan Valley tsaka Central Luzon. Tapos sa Metro Manila and sa may Mindanao, parang mga 37 degrees. Saan ang hottest point ng Philippines? Tuguegarao? Ang pinakamainit na record sa Tuguegarao, 42 degrees. Wow! God. Shit, ang init doon. Ang init nun, oo. Pero recently, halimbawa, the past years na forecaster ako, para ang nakita ko na pinakamataas na sa 40. Sa Kamiling Tarlac, sa Ethiaga, Isabela. Pero wala pang lumagpas na mga 41. Dahil mataas yung lugar nila. Actually, contrary to pag mas kapatagan ka, Mas mainit. mas mainit. Yung mga matataas, Baguio, malamig. Oo. Akala ko mas mataas, mas may Closer Mas sa time. Oo. Closer to God. Parang malamig na yun. Pag closer to God. Hindi, kasi siyempre, kahit yung araw, di ba, millions of kilometers away. Siyempre, yung few meters na difference, or let's say kilometers, negligible yung difference doon sa init na natanggap.
Pero yung mas mababa, yung mga Kapatagan, mas mainit kasi... Ibig sabihin, mababa ang Tugigaraw. Oo. Yes, nasa ano siya, valley. So yung valley, di ba, Kapatagan sa pagitan ng mga bundok. Kaya pala malamig sa Vizcaya kasi kabundukan Yes, yun. sa Baguio, sa Tagaytay, sa Tanay. So bakit pag mas mababa, mas malamig? Yung hangin natin, di ba, may air pressure. So kapag mas mataas ka, mas konti yung air pressure kasi mas konti yung layer sa taas mo. Pero pag nasa baba ka, mas marami yung air pressure. So pag nako-compress ng air pressure yung hangin, mas ano yung chance na uminit. Kaya mas mainit. Ayun. So air pressure ang may kasalanan. Ayun. So, ayun. Thank you, Ariel. Ang dami naming natutunan. Parang dami kailangang i-unpack, Oo no? nga. Sana nga more time pa. Sana mag-guest ka namin ulit. Gusto mo pa din naman may part 3? Part 3 agad. Thank you ulit, Ariel. Sobrang informative. Salamat. Oo. Thank you. Informative. Siguro ano lang din po, no? So, paalala lang sa ating mga listeners. Oo. Yung meron tayong magawa individually and collectively para makatulong sa paglaban sa climate change. Sabi ng mga scientists, dahil nga nung last year, yung 2024, first time ever na lumagpas ng 1.5 degrees Celsius yung temperatura ng mundo compared sa temperatura noong industrial revolution ng mga 1850s to 1900s. So parang sabi nila, baka nag-tipping point na or di na tayo pwedeng bumalik dun sa gustong mangyari ng Paris Agreement na dapat hindi lalagpas sa 1.5 degrees. But meron pa tayong mga gawa kasi baka sabihin ng tao, ay lumagpas naman na tayo, baka na lang pwedeng gawin. So as much as possible, bawasan natin yung ating carbon footprint. Yun, baka kailangan natin kumain ng mas maraming gulay. Kung di naman carry na mag-full vegan or mag-pescatarian, full gulay kasi mas kaunti yung carbon footprint ng pagkain ng gulay. Kasi yung meat production, di ba kinakain ng mga hayop ay damo. Yung methane kasi isa sa mga greenhouse gases. So yung mga excretions ng baka, ng kalabaw, ng mga iba't ibang livestock, naglalabas sila ng methane na mas mainit kumpara sa carbon dioxide. Yung mga deliveries natin, baka naman masyado na tayong maraming naho-hoard, baka yung mga addicts sa e-commerce, baka kailangang rendahan natin, no? Kasi syempre, bukod dun sa emissions nung pag-deliver, no? Yung packaging, di ba? Nakita nyo? Parang nag-unbox na ng box. Nag-unbox ka ng plastic. Oo. Even yung as simple as yung pagluluto sa bahay compared to deliveries. Yun nga. Maswerte kayo siguro kung yung delivery nyo ay nakabisikleta. Pero di naman lahat nakabisikleta, no? Pero meron pa ring packaging. So yung mga activities natin na sobrang daming packaging, yun, baka nating i-rethink or baka kailangan planuhin. Ayun, baka meron pa akong ganito, baka di ko pa kailangan bumili. Ayun. Even yung paggamit ng eco bag, it takes many uses para mag-ROI dun sa parang energy or sa carbon emission na na-spend. Pero nauso na rin, nauso yung pumupunta sa market, may mga dala ng reusable pack. Doon na nilalagay yung mga pinamalengke nila. Kasi halimbawa ngayon, di ba, parang halimbawa sa QC, bawal yung plastic, pero pag bayad ka ng 2 or 5, may bayad. 5 lang naman. I mean, 5 lang naman yon. So parang, may magabayad na lang ako. So, yun. And also, if we can go digital sa ating mga paperworks, ito pala, kwento ko lang, na-hire ako sa ABS-CBN, all the documents online, soft copies. Wala akong print or lahat yon e-signed and all that. So, yon, ang daming matitipid kapag lahat tayo ay paperless. Sana sa gobyerno din kasi feeling ko gobyerno yung pinaka-maraming paperworks. 'Di ba? Kung pwedeng gumawa ng system, i-automate na lahat ng bosses may kanya-kanyang level ba ng pag-check. Kaso ibang usapin naman na to. Ang problema naman kasi pagka digital lahat, yung data privacy. So ibang usapan naman na yun. Pero yun din. Yung mga pwede siguro munang i-digital para yun. Mga ganong So we can still do our part. It's never too late. And siguro ito na ang panghuli, no? Let's start planting trees. Because if we start planting trees now, we will achieve not La Nina, we will achieve cleaner air, cooler temperatures, and we will mitigate yung ating mga flooding and landslides. And of course, environmentally aesthetic yung hangin, yung mga trees, di ba? Tatakbo ka ba, Ariel? Tatakbo po ako sa Akad Oval sa UP for a healthier lifestyle. Ang galing, ang ganda. Thank you, Ariel, ulit.
Thank you. So, mula sa kaboses nyong gusto makakita ng BBC Clouds, Jeline Cabiñas. So, mula sa kaboses yung ipapaalalang maligo ng maligo ngayong summer dahil ng init talaga. Kay Asko. Mula sa kaboses na yung umaasa na gustong magka-snow dito sa Pilipinas, Jeannie Lakay. Kami ang Lady Bosses! W, just always bring your umbrella. Thank you so much. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.